Nakatikim na ba kayo ng tinapang manok? Lagi na lang kasing inihaw na manok yung natitikman natin, di ba guys? Kaya heto, gagawa naman tayo ng tinapang manok na sa sobrang sarap, makakalimutan mo yung mga kurakot sa flood control. Bale dito nga guys, bumili lang tayo ng nasa kulang-kulang 2 kilos ng buong manok. Di naman to limited lang sa buong manok guys. Pwede rin naman yung mga hiwa-hiwa. Mas maganda lang kasi yung presentation kung isang buong manok yung gagawin natin. Bale dito guys, gugupitin ko lang yung manok ng pa-butterfly tulad itong ginagawa natin. Baka pala matipuhan nyo tong napakatalas at napakatibay na stainless chicken bone scissors natin guys. Kayang-kaya pumutol niyan kahit tinik ng isda at buto ng manok. Bukod sa napakatalas at napakatibay, ang kagandahan dito is stainless na yung material nito. Kaya masasabi mo talagang pang matagalan ng gamitan nito. May lock na rin pala yan para hindi siya makasugat kung sakaling ipapakuha nyo sa mga bata. O siya, murang-mura lang naman yan sa link na ilalagay ko dyan sa comment section. Malay mo, magustuhan mo din, di ba? Bale dito nga guys, after nating makato ng pa-butterfly, huhugasan lang natin to ng gusto para naman mawala yung dumi at bubuong dugo dito. After nyan, start na natin yung lutuin. Dito nga sa kawali, maglalagay lang tayo dyan ng mga herbs and spices na siya magpapasarap palalo sa tinapang manok natin. Meron tayo dyang tanglad, onion leeks, spring onions, bawang, sibuyas, luya, siling berde, dahon ng laurel, seasonings, asin, at pamintang buo. Sasamahan na rin natin yan ng maraming tubig at siyang lagay ng manok dito. Takpan at hayaan mo ng kumulo ng 15 minutes. Bago natin yan babaliktarin at pakukuluan for another 15 minutes para sure talagang lutong-luto ang manok. Yung sabaw pala nito guys, wag nyo itapon ha. Since templado na nga yan, kaya masarap yung higupin kasabay ng pagkain natin mamaya. After nga ng 30 minutes na pagpapakulo, heto't malambot na tong manok natin. Pwede na yung hanguin at palamigin ng husto. And habang pinapalamig yan, gawa muna tayo ng pampausok para sa gagawin nating tinapang manok. Bali meron nga tayo ditong 5 pirasong tibag ng tsaa. Any kind ng tsaa guys, basta nasa tibag, pwede yon. Then maglalagay rin tayo dyan ng 4 na kutsarang bigas at 2 kutsarang asukal. Ito na yung magsisilbi nating pampausok mamaya sa manok. Mix-mix lang natin yan at balikan naman natin yung manok. Dito guys, kapag dry at malamig na yung manok, papahiran naman natin yan ng chicken oil para mas masarap at dagdag kulay na rin sa manok. Pero if wala nito, pwede naman kayong gumawa kahit sa regular cooking oil lang. Magpainit ka lang ng cooking oil sa kawali. Then lagyan mo ng atsuete seeds at hayaang kumulay ang mantika at siyang ipahid dito sa manok. Once nga na mapahiran na both sides, pwede na natin yung lutuin. Dito guys, bali papausukan lang natin tong manok ng 25 to 30 minutes. Luto naman na kasi yan, kaya hindi na natin kailangan pang patagalin ang pagluluto. Naglagay na rin pala tayo dyan ng aluminum foil sa kawali guys, para hindi manikit yung sunog na tsaa, bigas at asukal sa kawali natin. After ng 30 minutes na pagluluto, heto na yung tinapang manok natin guys. So, itsura pa lang, parang lechong manok na no? Pero ibang-iba yung lasa nito guys compare sa lechong manok. Dito kasi lasang-lasa natin yung smoky flavor. Since tinapang manok nga yung ginawa natin. After pala mapausukan guys, pwedeng-pwede nyo yung prituhin ha. Pero para sa akin, okay na yung ganitong pagkakaluto. Suka pala yung the best na sausawan natin para dito guys. Kaya kung gusto mo ng panibagong eksperimentong luto sa manok, try nyo naman to. Promise, masarap to.